sakta na pa ako. Okay, pumasyal po tayo dito mga ka-rider sa Mitsukoshi San Pablo. Canvas ulit tayo kasi alam nyo itong Mitsukoshi, marami pong dalang motorsiklo yan. Nandiyan ang SYM, Euromotor at saka Keyway. So update din tayo ngayong Mayo 1, 2024. Alamin natin kung may mga bago pa silang motorsiklo dun sa kanilang store. Lapitan natin. Dito po sa Mitsukoshi San Pablo, Colagio Avenue, Barangay 1A, San Pablo City. Ito po ang kanilang mga unit na available. Okay, dito po sa kanilang showroom, available po ang Daang Hari 125. And then ito yung kanilang bida na Samurai 155. Okay, wala pa po yung ine-expect natin na motorsiklo. Pero siguro, habang wala pa, balikan natin itong si Samurai 155 dahil ito po yung isa pa niyang kulay, itong kulay red. Maganda siguro ikutan natin. And then katabi po niya si Keyway Icon 110, isang Saiyan at isang matte black. And then dito po sa likod, itong Euromotor Rapido, meron po silang available dito na matte black. And then step by step 110, isa sa pinakamurang unit po ng Mitsukoshi. And then may mga old stock din po na motorsiklo ang SYM. Pero dito ho, unahin natin tong Keyway SIP na 125cc. And then ito yung dalawa nilang old stock din po, old model na SYM SR 115cc. Ayan, available po dito ang kulay blue at saka kulay yellow. And then sa likod po, yung kanilang mga repo. Da-down lang po tayo ng 1.5. Meron na tayong motorsiklo. Second hand nga lang po ito. Keyway Copy Racer 152. Euromotor E110. Bonus X ng SYM. And then Icon 110. Second hand po Rapido 110. At saka itong kanilang Beeperman ng Euromotor 150cc. Sa hindi pa po nakakakita ng Samurai na kulay red 155cc. Okay. Na-assist po tayo ni Sir Raniel para ipwesto itong 155cc ng Samurai. Bali Euromotor po siya mga riders. Alam nyo, iba po talaga itsura niya sa personal. Napaka premium po, lalo na sa kulay niya. Matte black combined po sa glossy red. And then available din po siya sa glossy blue combined sa matte black. At saka yung pure na matte black combine naman sa kulay gold na mga decals. Pero pagdating po talaga sa kalsada, para sa akin lang po mas maganda pa rin yung striking color. Mabilis tayong makikita at mapapansin. Hindi lang sa forma, sa safety rin natin. At syempre mas bagay naman po itong kulay red sa mga lady riders. Okay, maraming salamat po Sir Raniel. Okay, thank you.
Price. Ayan, yung huli natin na i-review. Ang cash price po niya ay 88,900 pesos. And then down payment po, 5,000. And then sa 6 months, 16,794. Sa isang taon po, 9,199. Sa 18 months, 6,667. Sa 2 taon po, 5,401. Sa 30 months, 4,642. At sa 3 years naman po, 4,135. And then in-advise po tayo ni Manager Gian, magtataas daw po itong Samurai 155 ngayong taon. Di lang natin alam kung kailan, ano po, kaya samantalahin na natin ang pagkuha ng cash or installment para ma-avail pa rin po natin itong presyo na 88,900. Obviously mga ka-riders, inspired po talaga sa Click 160 ang Samurai 155i. Pero sana wag na po natin i-compare dahil pare-pareho po silang may katangian at kapintasan. Wala naman po talagang perpektong motor, nasa gumagamit na lang po, nasa pag-iingat po ng rider. Pero honestly speaking, ngayong 2024, nakakalito na po at nakaka-amaze na ang mga bagong labas na scooter, lalo na sa design ng kanyang mga pairings. At lalo pa pong naging mas attractive ang mga scooters ngayon dahil sa kanilang mga well-improved na mga decals. Level up na po talaga. Kung maalala nyo yung mga naunang lumabas na mga scooters, ang lalaki po ng kanilang mga sticker. So dito ho, medyo minimal na siya at readable pa. Then nakadagdag highlights po sa kanyang decals, itong kulay white na lining para mas mapansin po ang kulay red na kanyang body. Okay, simple pero maangas na design ng kanyang decals dito po sa side profile. At hindi ho fancy ang kanyang kulay dahil black and white lang po ang ginamit. Pero hindi lang po sa looks na improve ang Euromotor Samurai 155i, pati po sa kanyang cooling system, liquid cooled na po siya. Very impressive din po ang kanyang identity, aggressive and sporty design dito po sa kanyang front view. Kaya all in all, very competitive na rin po ang scooter na to. Sa lighting system po niya, unang-unang mapapansin natin sa kanya yung kanyang DRL po. Okay, dito po sa harap, ayan, para rin siyang wings ng eagle dito sa kanyang front face. And then katabi po niya yung kanyang turning signals na LED na. Ayan, maganda po, mataas po ang position ng kanyang turning signals. And then sa headlight naman niya, extended po yung kanyang DRL dito sa ilalim ng headlight. Para siyang kilay dito ng kanyang mata, di ba? Ayan, split headlight po siya na naka-LED na rin. And then terno naman po yung kanyang stoplight, taillight at turning signals dito sa likod. All LED na rin po siya. At yan, makikita nyo, meron siyang tatlong stripe sa kanyang stoplight. And then ang taillight po niya, ito para ritong letter C, magkabila. Okay, friendly reminders lang po mga ka-riders, wag po natin kalimutang patayin ang ating turning signals kapag nakaliko na po tayo para wag po ma-confuse yung mga sumusunod sa atin. Salamat po. And then well improved din po ang kanyang braking system. Pareho po silang naka-disc sa front at saka sa rear brake niya. And then dito po, single disc na meron pong dual piston caliper. And then telescopic fork na front suspension. And then meron pong sukat na 100 by 80 by 14 dito sa kanyang front tire. Of course, tubeless na po ito. And then cordial tire po ang kanyang brand. Dito naman po sa rear tire may sukat siya na 120 by 70 by 14. At ayun lang, sana naging dalawa na yung kanyang rear shock. Ano po, bali dito po sa rear suspension, single sided shock pa rin po siya. Ayan, pure black po ang kulay ng kanyang coil spring. Pero bumawi naman po talaga siya sa braking system kasi kita nyo naman naka-disc brake na siya dito sa rear at meron siyang dual piston caliper. Kaya pagdating po sa stopping power nito, maaasahan po talaga natin ang Euromotor Samurai 155. Nga pala mga ka-riders, dito po sa glossy red na kulay, ang mags po niya ay matte black. Unlike po dun sa kulay matte black, kulay gold naman po ang mag wheels noon. And then munti ko na malimutan, combi brake system din po ang Samurai 155i. Nagtutulong po yung dalawang preno na yan. Meron po siyang share na 30% dito sa front at 70% na preno sa rear. Kaya kahit wala po siyang ABS, no problem dahil yung stopping power po nito ay okay na. And then sa kanya naman pong muffler, hindi na rin siya basta-basta. Makikita naman natin yung mga ginamit po na bolt. Ayan, puro naka-Allen bolt na po siya. Ayan, protected po ng heat guard yung kanyang kabuuang muffler. Okay, plastic po dito sa main heat guard niya. Kita naman natin, malapad siya, di ba? Hindi talaga tayo mapapadikit. And then dito po, medyo alloy po or parang plastic din po yung kanyang material ng heat guard. Okay, dito naman po sa kanyang elbow, hindi tayo mapapadikit dahil protected po tayo nung kanyang radiator cover. Although plastic lang po siya, pero makapal naman po. And then meron lamang pong 800 ml na engine oil capacity ang Samurai 155i.
at 120 ml na gear oil capacity. And then panalo po sa design ng kanyang crankcase, di ba? Parang robotic at futuristic ang kanyang style. Yun lang po, wala na siyang kickstart. Enhanced Smart Power Plus na rin po ang kanyang engine. Okay, meron pong kill switch yung kanyang side stand. I-check po natin yung kanyang center stand. Ayan, napansin ko, average lang din yung taba ng kanyang bakal. And then mababa lang po ang kanyang ground clearance, nasa 110 mm. And then sa seat height naman po, nasa 780 mm. 108 kilos naman po sa kanyang dry weight. And then 4-stroke, single cylinder, 2-valve pa rin po ang Samurai 155i. And then liquid cooled sa kanyang cooling system. Fuel injection naman po sa kanyang fuel supply system. 155cc displacement. And Euro 4 compliant. Maximum power of 14.5 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 14 Nm at 6,500 RPM. Okay, ito po ang isa sa nagustuhan ko kay Samurai 155, yung pong kanyang stock na seat cover. Ayan, sa upuan po niya, napaka-premium din po ng dating. Ayan, malambot po yung kanyang foam at pino po yung seat cover niya. Pero hindi po siya madulas. Ang ganda rin po ng kanyang tabas. Oh. Parang naka-camel back type na rin po siya. And then dito, hindi humatambok yung sa back rider seat natin. Palalim siya, malambot din naman po. Although one tone lang siya, kahit meron siyang stitches dito sa gitna, pero napaka-premium po ng kanyang dating. Ito yung klase ng upuan na hindi na natin kailangan paltan. And then stylish din po yung kanyang grab bar. Maganda ho ang ginamit, matte black para hindi madulas po. Okay, check natin yung kanyang under seat storage. Okay, dito po, hindi ko lang alam kung kakasya po dito yung full face na helmet ko. Pero maganda, isukat natin. Dala ko po yung aking medium size na full face helmet. Okay, kapag ang helmet nyo po ay may spoiler at medyo mahaba, hindi ho siya papasok dito sa kanyang U-box. Pero ito ay half face shoot ho dito. Pero yung mga XL po na helmet, expect na ho natin, hindi ho talaga siya kasya. Isa pa ho sa ina-improve dito sa Samurai 155i na andito po ang kanyang liquid cool. Pag magre-refill po tayo ng coolant, yan, dyan lang po tayo magsasalin. And then meron po siyang 6.5 liters na fuel tank capacity. Pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, unofficial po ito ha, nakita natin sa Facebook po ng Euromotor, nasa 56 kilometers per 1 liter. And then unofficial din po sa kanyang top speed, nasa 120 kilometers per hour. Okay, fully digital na po ang kanyang instrument panel. Wala lang po tayong battery sa ngayon. Ano po? Pero ito po, itong dalawang soft touch na button po rito. Dito po tayo mag-a-adjust ng kanyang menu. And then dito po sa kanyang switches and button, unahin po natin yung kanyang passing light. Ayan, isa sa safety features po ng Samurai 155. May kanyang pong high beam, low beam dito. Maganda po, ibinukod yung kanyang passing light, diba? And then horn. And then dito po yung kanyang turning signals. And then dito naman po sa kabila, isa sa kanyang special features, meron po siyang idling stop. Kapag naka-activate po ito, in case na po tayo mapatraffic, mapatigil tayo ng 3 to 5 seconds, kusa na po magsha-shutdown yung ating engine. And then hindi na natin kailangan mag-switch ng anumang button. Bali, isang piga lang po sa throttle, mag-i-start na po ang ating engine. Although hindi naman po masyadong importante sa atin ng specs na to, pero nakakatulong po yan para makatipid tayo ng gasolina. And then dito naman po yung kanyang switch ng headlight and then switch off. And then sa ilalim naman po yung kanya namang electric starter push button. Okay, dito naman po sa kanyang left side na pocket. Ayan, maganda, may cover na. Wala lang nga pong lock, ano po. Pero ayan, malalim naman siya, oh. Kasya ang isang kamay natin. Ayan, pasok. Sigurado ang cellphone ho rito, shoot na shoot po. Ayan. Ayan, maluwag pa. Siguro kahit 4 na cellphone na gantong size, pasok ho dito sa loob. So, kaya ho dito ang mineral water kahit yung mga medium size. Pero wala ho dito ang kanyang charging port na dito po sa kabila. Ayan, hindi nyo siya mapapansin kasi kulay black din siya. Pero ayan po ang kanyang USB ready na charging port. And then pag charge tayo habang nabiyahe, dito lang natin ilalagay yung ating cellphone. At walang problema at malalim naman po siya. Okay, check natin yung kanyang remote. Bali keyless na po itong Samurai 155. At ang maganda po rito, meron siyang manual key. In case po na tayo'y malobat sa ating remote, ayan o. Bubuksan nyo lang po siya. And then dito po nakalagay yung kanyang susi. Sandali, hanapin lang natin ha. Ayun, nakikita nyo po itong
corner niya, di ba? Tatanggalin lang natin. Po, isuswitch lang po natin sa taas or sabay po siya. Ayan. Ayan. Yan, just in case lang po na magloko yung ating remote. Meron pa rin po tayo ditong manual key. Ay, di ba? Okay. Sana ganito na lahat ang gawin dun sa mga remote or keyless na ignition. Okay, dito po sa kanyang keyless na remote may tatlong button. Bali, ito po yung on and off ng kanyang ignition and then yung kanyang locator po. Mas maganda po sana kung meron ng two-way alarm, di ba? And then of course, hindi mawawala yung kanyang utility hook dito sa gitna. And then wala po siyang hook dito sa ilalim ng upuan. And then sa floorboard po niya, ayan, average lang din naman po, kaparehas lang ng mga size ng mga ating naunang scooter. And then dito po sa right side nakalagay yung kanyang battery. Okay, yan po ang kanyang forma sa side stand. Yeah, okay na okay po sa kanyang pagkaka-side stand. Hindi siya mabuhay. Okay, malaki po siya tignan pero pag nakasakay na tayo, para lang din siyang Mio Aerox yung kanyang forma sa distansya sa ating hita. Ayan. Kita nyo, kahit meron siyang pocket magkabila, may space pa rin sa ating hita. Makakapaglaro po ang ating hita dito. Ayan, kagaya ng sabi ko, medyo sakto ho yung sa kanyang footboard. Malaki din naman. And then sa turning radius po niya, ayan, hindi aabot sa ating hita. Meron pa siyang almost 1 inch na distansya. Hanggang dito po sa kabila. Ayan. And then sa kanya naman pong front brake na disc. Ayan, lakas po ng kapit. And then sa kanya naman pong rear brake. Ayan, equal lang po sila ng lakas sa kanyang preno. Yun lang, talagang ma-maintenance din po talaga kapag meron tayong disc brake. Kasi syempre yung mga brake pad niyan, lalo at lagi tayong gumagamit ng preno, mamonitor din po natin kasi madadamage naman po yung ating disc pag napabayaan natin yung ating brake pad na mud-mud na. And then check natin yung kanyang single-sided shock na suspension. Okay, okay lang din naman po yung response. Pero sana mas maganda sa susunod, ano na sana, no? Maging dual shock na siya sa rear. Yeah. Yeah. Sa mga gusto naman po na maging business partner ng Mitsukoshi, detalye po, pwede po tayong mag-message sa kanila sa kanilang Facebook page or sa Facebook account nila. Ayan, lalagay ko po sa screen yung kanilang Facebook. Ayan, kung gusto nyo magtrabaho ng extra, ayan, message lang po kayo sa Mitsukoshi San Pablo. And then ito pa ho, sa mga brand new units nila, mas pinakambaba po nilang down payment ngayon ay nasa 3.5. And then sa mga repo naman po, kaya 1.5 naman po ang pinakababang down payment. Kaya yan, ano pang ginagawa nyo, pasyal lang po dito sa Mitsukoshi San Pablo.